May nagtanong sa akin, "Good evening po, hide my identity po sana. 5 days na po akong hindi nakakabayad sa OLA, tapos ganito ang text sa akin. Ano pong dapat kong gawin? Salamat po." Ito po yung text message. Ano po? Wala ka na talagang balak magbayad ng utang mo, ha? Sige, ganito ha. Kapag ako walang na-receive na payment mo ng 4 p.m., sinasabi ko sa'yo, ikaw mismo magre-reply pabalik sa akin sa gagawin ko sa account mo. Scammer ka, ha? Sige, patigasan ng muka. Asahan mo, makikita mo yung pagmumukha mo sa social media kasama ang mahal mo sa buhay. At lahat ng FB friends, contacts mo, bubulabugin ko. Dito inutang mo. Ipanghihingi na rin kita ng abuloy. PS, ingatan mo sarili mo. May inutusan na ako para ipabaril ulo mo. Sobrang tapang to nitong una nyo, ah. Matindi to. Maliwanag ko, death threat. Ang una nyo gagawin, ipablatter nyo po, no? Pablatter nyo sa barangay nyo, tsaka sa pinakamalapit na police station, no? Kasi hindi mo natin alam, baka mamaya totohanin tong ugok na to, eh. Diba? Kasi bawal ho yan, eh. Hindi naman ho tama na i-threaten ang buhay ninyo. Ipababaril daw kayo sa ulo. Matindi to, no? Death threat ho yan. So ipablatter nyo ho, no? Wala naman ho masama na ipablatter ninyo, no? Alam naman ho nating harassment lang tong ginagawa nitong mga ugok na OLA na to. Pero gayon pa man, ipablatter nyo para dokumentado. Ano po? Wala talagang magawa sa buhay itong mga hinayupak na to. Biruin nyo, inamin ho nila, no? Inamin nila yung mga kalokohang ginagawa nila. Popost kayo sa social media. Bubulabugin daw yung FB friends nyo, tsaka contacts nyo. Di inamin ho nila yung mga kalokohan nila. Di ho ba? Ngayon, pagka yan, nagkahablahan, todas ho sila. Kaya ho yung mga yan, hindi yan makatungtong ng korte, no? Hindi ho makapagsampa ng kaso sa inyo. Kasi sila ho ang mababaliktad. No? Kaya huwag niyo takutin ang sarili ninyo sa mga ganitong klase ng messages, no? Ang pagtuunan niyo ho ng pansin yung kung ano ho ang kontrolado ninyo. Ano po? Ang kontrolado niyo po is yung inyong sarili. So ano ho ang unang ninyong gagawin? Di syempre pakalmahin ho yung sarili ninyo. Ano po? Huwag ho kayong magpadala dun sa mga messages nila. Huwag ho kayong magpaka-stress. Kasi pag nagpaka-stress kayo, madidepress kayo. Ano mangyayari pag na-depress kayo? Hindi ko kayo makakapagtrabaho ng maayos. Paano ho yung pamilya ninyo? Di po ba? Isipin nyo yung pamilya ninyo. So, ang gawin nyo ho, kung may trabaho kayo, magtrabaho kayo maigi. Mag-concentrate kayo sa trabaho ninyo. Ano po? Magtuloy-tuloy ho yung pagtustos nyo dun sa pangangailangan ng pamilya ninyo. No, pangalawa ho, maghanap ho kayo ng side hustle or other source of income. Ano po? Bakit? Kasi bukod doon sa income ninyo at sa other source of income, mapapabilis ang pagbabayad nyo dyan sa mga OLA na yan. No? Pagka nabayaran nyo na sila, tigilan nyo na ho, wag na ho kayong mangutang. Ano po? Bakit? Kasi doon sa side hustle nyo po, tsaka doon sa source of income ninyo, I think it will suffice na po doon sa pangangailangan ninyo. Kasi magkano lang naman ho nauutang nyo dyan sa mga damuhong OLA na yan. 2,000, 3,000, 4,000. Pero kung ibubuhos nyo po yung atensyon ninyo doon sa trabaho ninyo at doon sa gagawin yung other source of income, no, magiging positibo po ang outcome nun. No? Kikita ho kayo. Diba? Mas mahigit pa ho doon sa nauutang nyo sa OLA. Wala pang sakit ng ulo, wala pa kayong obligasyon na babayaran nyo. Wala pa kayong isipin na due date na 7 araw. Huwag ho kayong kumuha ng bato na ipupukpok nyo sa ulo ninyo. Alam na alam naman ho natin yung mga OLA na yan. No? Karaka-raka ho magbibigay talaga ng pera yan. Tapos pag hindi kayo nakabayad, ayan, yan, ganyan ho gagawin sa inyo ng mga ungas na yan. No? Ito torture ho yung isip ninyo. Pagka naman ho kayo nadala dun sa kanilang panghaharas, matataranta kayo, ano gagawin nyo? Mangungutang din kayo sa ibang mga OLA para ibayad sa kanila. Hindi na ho matatapos yan.
Utang dito, tapal dito, utang dito, tapal dito, utang, ala na ho. Mababaon na ho kayo niyan. Oh. Ganun lang naman ho alam niya mga yan eh. Wala naman ho ibang alam gawin niyang mga yan kung hindi manakot, pangharas. Ano po, hindi nga ho makapunta sa bahay ninyo eh. Takot sila sa multong ginawa nila. Kasi puro panghaharas lang. Ano ginagawa nila? Nagtatago sila sa punja ng mga manager nila. Maski manager nila hindi kayo pupuntahan sa bahay. Oh, pupusta ako. Kasi hindi rin naman marunong maningil yung mga ungas na yan. Taragis na yan. Paulit-ulit ko yung sinasabi sa inyo yan, no? Pagka ho kayo nakapangutang dyan sa mga yan, ay siguraduhin ninyo, pagka sumablay kayo ng ng bayad, ayan na gagawin sa inyo. Puro pananakot at harassment. No? Kaya wag niyo na ho silang entertainin or wag niyo na silang tangkilikin. No? Kagaya ho ng paulit-ulit ko pong sinasabi, kung kayo'y gustong mangutang, no? I-build niyo po yung inyong credit standing. No, para makapanghiram ho kayo sa bangko, sa lending at saka sa financing ng mga legitimate. No? At least po iyon, malaki-laki ang mahihiram ninyo. No, magagamit nyo pong pang negosyo. Bangko po 30,000 minimum pwede kayong pahiramin. No, yung mga legitimate na financing tsaka lending mo, first loan siguro mga 10,000 to 20,000, pahihiramin mo kayo niyan. No? Naka-amortize ho. Tsaka yung amortization equal. Diba? Kung buwan-buwan yung huhulugan, buwan-buwan ho yun. Kung every 15 days, every 15 days po. Hindi kagaya niya sasabihin 90 days. Pero una 7 araw, babayaran mo ganitong halaga. Ano ka, loko-loko? Ano ka ng kamuti talaga? Di po ba? Ayan ho, maliwanag kong harassment yan. Biruin nyo, death threat. Papabaril kayo sa ulo. Parang parang ganun-ganun lang ang buhay ng tao eh, no? Nakita nyo na ho kung paano kalokohan lang ang alam niyang mga ula na yan. Hindi kasi sila marunong maningil. O di tatakutin lang ngayon ng tatakutin. Oh. Yan lang ang alam ho nila. Totorturin lang ang isip nyo. Oh. Madidepress na ho kayo niyan. Di po ba? Ito hong ginagawa ko content, no? Is para ho matutunan ninyo na i-relax ho yung sarili ninyo. No, hindi ko ho kayo tinuturuan na wag bayaran. Ang tinuturo ko sa inyo is ini-interpret ko yung mga messages, sinasabi ko sa inyo ito'y pananakot lamang at harassment. Maliwanag naman ho yun eh. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw yun. No? Ngayon, ang gagawin nyo po is bayaran pa rin sila. Kasi yung utang yan eh. Ang utang mo, no, binabayaran. Okay? Ngayon, meron ho ako nabasa sa comment, no? Paano raw ba babayaran? O ganito ho gawin ninyo. Alam nyo naman ho sa app ninyo, di ba? May apps yan eh. O, basahin nyo ho ron kung magkano ho yung na-approve sa inyo. Okay? Ngayon, alamin nyo po kung magkano yung dapat nyong bayaran kung sakto kayo sa due date nagbayad. Okay? Kung magkano po yung halaga na yun, yun po ang bayaran ninyo. Ipunin nyo ho muna, wag ho kayo magpapartial. Ipunin nyo. Let's say, ang nakalagay ho sa apps, no, ang due date nyo is January 5. Sa January 5, ang bayarin nyo, let's say, is 5,500. Bayaran nyo ito yung 5,500. Tatanungin nyo, Boss Ray, paano lagpas na ako ng ng 10 araw o 15 days o 30 days? Regardless, bayaran mo kung ano yung amount na yun. Kung ano yung nakalagay doon sa eksaktong due date. Huwag mo nang bayaran yung mga penalty. Tsaka yung additional interest na ilalagay nila. Pagka ho kasi hindi nyo binayaran yung mga yan, wala ho kayong pinagkaiba sa kanila. O di po ba? Kasi pagka inutang nyo, kailangan yung bayaran. Obligasyon ho yan, nagamit nyo ho yung pera eh. Di po ba? Nung nanghihiram mo kayo, binigyan kayo kagad ng pera. Di po ba? Ang mabigat lang ho talaga sa kanila, hindi sila marunong maningil. Oh. Tsaka nandun na ho tayo, mataas ang interest nila, tsaka malaki binabawas. So, yun talaga ang mali doon.
Oh. Pero ganun pa man, bayaran nyo kasi pag hindi nyo binayaran yan, wala ko kayo pinakaiba sa kanila. O sila nang haras, di po ba? Kayo, matatypecast kayo as nag-scam kayo. Nanuba kayo. Hindi naman ho ganun, dapat eh. Di po ba? Alam nyo naman ho dito sa Pilipinas. O kagaya niyan, di ba? Ano ginagawa nila? Tinatawagan nila yung mga contacts na nanakaw nila sa inyo. Siyempre, ang connotation, hindi kayo nagbabayad. Lalo yung mga hindi alam yung OLA. Sasabihin, nanuba kayo. Hindi nyo naman talaga sinuba. Hindi nyo palang nabayaran. Kaya ako lagi kong sinasabi, ano po, pag nakahiram, bayaran. Di po ba? Nagamit nyo naman mo yung pera eh. Balik ko tayo dito, regarding ho dito sa harassment message na to, death threat ho yan. So, magpa-blatter ho kayo, no? Sa barangay, tsaka sa pulis, no? Pa-blatter ho kayo. Mainam na po na dokumentado. Alam naman ho natin hindi nila kayang gawin nyo, but still, at least dokumentado. Yun ho ang importante ron. Sana nga po, yung sinasabi ho ni Senator Ontiveros na bibigyan niya ng pansin yung mga online lending apps na yan, no? Mabigyan ng pansin. Ano po? Kasi talaga namang sobra na, no? Yung mga online lending apps ha. Kasi talagang grabe yung harassment na ginagawa ho nila, no? Hindi ho kasi makatao. Ano po? Kagaya niyan, death threat. Sasama pa pamilya mo. Di po ba? Yan ang hindi ko maintindihan bakit isasama pa pamilya. Ang may utang, kung ikaw ang may utang, ikaw lang. 'Di ba? Ikaw lang ang kausapin. Wala nang takutan. No, tatakutin ka pa, may death threat ka pa. Popost pa yung picture mo kasama pa pamilya mo. Duwag eh. Hindi tama yung ganyang paniningil. Kaya kayong mga kolektor kuno ng OLA, tigil niyo na 'yan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nagsara yung nyo, pinagtatrabahuhan yung OLA, hindi naman kayo matatanggap sa iba. Bakit? O di ba ilalagay nyo sa resume nyo yan? O. Kasi kailangan pagka-kolektor may experience sa paniningil. O. Paano kung ang makita yung experience niyo ay galing sa OLA? Sa tingin nyo tatanggapin kayo? Hindi. Kasi alam nila na wala kayong alam sa paniningil. Alam nyo lang manakot. O di masisira pa reputasyon nila. Di ba? Tsaka ako pagka nag-i-interview at alam ko taga-OLA, binabakbakan ko talaga. Walang puwang sa akin yung mga yan. Lalo sinabi sa akin ng boss ko na, interviewin mo to. May nag-a-apply. Tapos nakita ko OLA galing, ay todas. Simula ulo hanggang pa, pinagagalitan ko. Wala silang karapatang gawin yun. Ano po? Mali eh. No? Kaya, kagaya na sinabi ko, magbago na kayo. Kasi kayo rin ang mahihirapan. Diba? Hindi naman habang buhay bukas yung mga OLA nyo na yan. Bakit? Sa tingin nyo ba paglalabang kayo ng mga yan? Hindi. Ginagamit lang kayo yan. Kaya ayusin nyo ang trabaho nyo. Kasi pag kaya nagsara, nga kayo. Ano gagawin nyo? Yun lang naman alam yung trabaho eh. Diba? Lalo kung ka lang, fresh grad ka. Tapos dumiretso ka dyan sa mga damuang OLA na yan. Pag nag-apply ka, lalagay mo sa resume mo? Diba? Ikaw rin ang kawawa. Kasi basag na yung pangalan niya ng OLA na yan. Pagkagaling sa OLA, lalo't maniningil, naku po. Hindi kayo tatanggapin. Kawawa lang ho kayo. Ano po? Kaya baguhin nyo na yan, sistema nyo na yan. No? Hindi kayo makakasingil sa ganyang pamamaraan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong, no? Maraming salamat po, no, sa patuloy niyo pong pagsuporta at panonood ng aking mga videos.
kunin ko na po itong opportunity na to na imbitahin ho kayo na suportahan po yung iba ko pa po mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.